hinahamon ko nga si Casper eh. Sabi ko, labas kaming dalawa ng nakasando. Labang ka, Casper? Ah, labas tayo nakasando? Wala ka? Baka mag-yelo tayo. Eh, si Mana Casper, oh. Oh, ano na yung channel mo, Manang Casper? Dali, promote na natin. Dali, promote na natin. Ilan na lang ba para magka-monetize ka? Nang kumita man tayo. May nagpalipad. May nagpalipad dito, oh. Si Leonid HK. Sabi niya, shout out pare. FLM, pare Man of Steel Canada. Oy, oo, sinoutout ko na si pareng Gerard Tinana. Oo, sinoutout ko na. Oh, shoutout sa'yo, mare. Asa na yung ano? Ito. Oh, yung mga taga-Hong Kong dyan, oh. Si Manang Casper TV Vlog. Oh, 8 subscriber na lang to. Pag monetize na to, oh, para kikita na to. Oh, 8 na lang. Dagdagan nyo na. I-apply na natin to na monetization. Para naman marami ka palang vlog, Casper eh. Nag-ano ka pala eh. Content yan. Oo, pero huwag ka mag-aaral ng puro AI kasi bawal kay YouTube yun. Oo, huwag ka magpo-post ng AI. Hindi yan mamonetize. Matapanggal ka. Okay lang na ikaw mismo mag-live ka, ganyan lang. Magsayo-sayo ka, okay na yun. Oo, basta may nanood. Pwede na yun. Oo. Pero bawal ang AI dyan. Konti lang AI. Ay, okay lang yan. Ah? Hindi na, huwag mo nang burahin, pero wag ka na mag-upload ng AI. Boss, bakit ka kinalbo? Okay na ho yan. Ang haba nga, tagal nga ako tumubo eh. Oo. Ang tagal tumubo. Oo. Pero buti na lang at medyo bilog ang aking ulo. Tayo ng ng ebidensya na kung saan is ito. Malungkot po talaga, sir. Ito. Hindi lang kayo, kundi marami. Ang dami po. Mga naloko nitong Levi, wait, aka TV Bosslet. Opo, paano kayo naloko? Ano po yung motive? Sa ano po to sir, nakilala lang namin sa Sukmid. Sa social media? Okay. Ano po yung kanyang estilo ng panluloko? Ano po siya, vlogger po siya sir eh. Kasi noon po, nung panahon ni Francis Leo Marcos, hindi po ba nung pandemic nagbibigay ng bigas. Tapos ang daming nagkagusto doon. Kaya yun ang kinuha niya po na yung kainaan namin. Okay. Kaya yun po. Paano pong ginawa niya? Nangingi ng pera sa inyo? Opo, nung mag-imbis daw po sa niya, imbis na ang dami niya po talagang naguyo na mag-imbis sir. Magkano po na-invest nyo? Ako po, 262,900 po ako. Yung iba po, may mga milyon-milyon po. Dami po talaga. Paano kayo nakumbisi sa kanya? For sure, hindi papalabas ni food poison yan. So, yung ibinibintang ko sa akin na marami akong nalokong OFW, ang totoo nun ay marami hong gumamit ng pangalan ko. Isa na nga ho yung Levi o Levi Insyong Wata na milyon-milyon daw yung nakuha sa OFW. Ayan, na-rapid tulpo in action na yan. Na-rapid tulpo in action na siya. As in, ang dami. Di ba? So, tapos, may mga nagsabi na ako daw ho yun ng loko. Maliwanag ho yan. Napunta na ho sa rapid tulpo in action. So, kung marami sila, o sabihin na natin 100 sila, dito lang sa isa, 290,000, tapos doon sa isa iba daw ay million, kung 100 sa 290,000, di 29 million yon. Tama ba? Ngayon, yung iba may million, baka nga 40 to 80 million. Parang tama nga. Pero hindi ako. Yung Insong Wata o yung Levi. Kasi nung pandemic, nag-iisa lang ako eh. As in alone lang. Tumulong lang ako sa kakayahan ko, sa capacity ko, inubos ko lahat. Pati yung savings namin na mag-asawa, isinama ko. Pati yung binentahan ko ng bahay, binentahan ko ng lupa, isinama ko, ipinamigay ko lahat. Oo. Ang nangyari, nakulong pa ako, tapos pinagbintangan pa ako na nanloko ng OFW. Ayun. So, for sure, si food poison, hindi niya to ipapakita. Kasi ito yung ebidensya na may gumamit lang ng pangalan ko. Ayun.
Hindi naman ho, bale, at yan naman ho, darating yung araw ng katotohanan na ilalabas ho lahat yan. Darating ho yung panahon, lalabas din naman lahat ng katotohanan. Hindi ho yan maitatago. Kasi yung katotohanan ho sisingaw at sisingaw ho yan. At yung kanilang mga baho, sisingaw at sisingaw din. Yun lang. So, sinasabotahe ho nila yung ating live. Okay lang, wala naman tayo sinasabi. Nagkataon lang na may nagtanong lang. Kaya naman, naalala ko, nga pala, merong naipalabas si Senator Rapi Tulfo dati na mga OFW, maraming OFW ang nabiktima at talagang milyon nga ang nakuha, which is hindi naman huwag. Ayun na, pinakita ho ni Senator Rapi Tulfo yung pangalan. At nasampahan na ho ng demanda yon. Wala na ho akong alam. Kumbaga, ang ginawa ng vlogger na yon, ginamit niya ang vulnerability ng aking mga supporter. Nagpanggap siya na ako. Ginamit yung pangalan ko. Narinig nyo naman, sinabi ng complainant. Ginamit ho niya yung pangalan ni Francis Leo Marcos. So, pustahan tayo. Hindi papakita ni Food Poison yan. Hindi niya papakita yan. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless you. Kaya po ako nag-relive kasi nawala po yung live natin kanina. Thank you again. Amber Jade, Feli, Anita Bautista, Honey Asia, si Ems Pascual, lahat ng mga taga-Hong Kong dyan, si Aiden Tade, Ma'am Jaja Cap, Ma'am Eli Maurin, Ate Janice, Ate Odette, Barang Joseph, Ate Tess FLM Canada, shoutout sa inyo, Team Pakshet, Gangster of Manila, mabuhay po kayo, at maraming salamat po. Mabuhay kayo, and I love you guys. God bless you. Pagpalain kayo ng Diyos. At sabi ni Michela, shout out. Okay. Honey Asia, shout out. Mr. Papampam, shout out. Shout out sa inyo lahat. Mabuhay kayo. God bless you. Maraming salamat po. At syempre, dito sa Baguio Content Club, thank you. Sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you very much. God bless you. Kay Alvin Chio, kay Don Cardona, thank you. Kay Bash, Edran Doria, thank you. Siyempre, si Naida Sunga, thank you. Si Salvi Balaoro, thank you. Thank you sa lahat. Okay, God bless you and out. Buho ang hirap. Anyway, syempre, first of all, maraming salamat sa Diyos. Thanks to the Lord. At kahit papano ay tayo ay hindi niya iniwan at pinagpala tayo, patuloy niya tayong may nakamahal. At wala naman akong pwede ba sabihin kundi magpasalamat sa Kanya. At syempre, panalangin ko na lang na pagpalain yung mga taong nagmahal sa akin at patuloy na gumagabay sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Pag nalampasan ko po itong storm na dumating sa buhay ko, ay sisikapin ho natin na mas lalo pa nating pag-ibayuhin yung pag-share natin ng blessing sa ating mga kapwa Pilipino o ating kapwa tao. Yun lang po. At thank you sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa akin. Yun lamang hong moral support ninyo. Okay na ako dun. Pagdating naman ho sa kakainin, ay meron naman. Andyan naman ho ang Diyos, nakagabay sa atin. Hindi naman ho niya tayo tinalikuran. Lang minsan ho, ay talaga hong nakakapagod.
Okay lang ho yun. Ako'y hiyain nila sa lipunan. Okay lang yun. Sana man lang pakiusap ko sa kanila ay huwag nyo na akong idama yung mga taong hindi naman kasali. Huwag nyo na rin idama yung anak ko. Yun. Ako na lang. Okay na ako. Kamusta ho kayo? Si Ate Tess FLM Canada. Hello to all and to myself, lol. Hehehe. Shout out sa'yo, Ate Tekla. Sabi niya, question lang po, respectfully, bakit hindi niyo po maipaligal ang FFCI? Hindi po ako nagtayo. Ako po ay nakakulong before, noong 2020. At wala akong alam sa outside world. Hindi ko alam ang outside world dahil nasa kulungan ako. Nakakapanood lang ako na marami pala akong supporter nung nakulong ako sa pamamagitan ng USB. O, dinadala ho sa akin nila itong USB. At nga daw, nagtayo daw ang grupo, ang mga OFW, buong mundo, ha? Nagtayo daw sila, FLM supporter, worldwide. Yun yun. So, FLM supporter worldwide. Sila nga yung nagtulak ng kandidatura ko noong 2022. At hindi naman po ako nabigo sapagkat sa kabila ho ng ako'y nasa kulungan, kumuha ko ng 5 milyong boto. Ako. So, sabi ko doon sa kay Dong, bakit hindi mo na lang ipa-Security and Exchange Commission yan para legal? Sabi niya. Ano bang pangalan? Sabi nila, FLM Family Supporter International. So, FFSI muna. And then, humingi ng ibang pamimilian, yung SEC. FLM Family Club International. Yon. Tapos yung isa, Filipino Family Club International. Ang alam ko is na-register naman yan ni Dong. Pero yung isa, may ibang nagtayo na support. Kasi iba ho yung pangalan natin noong 2020. Sobra. So maraming gustong sumakay, maraming gusto. May kanya-kanyang tayuan sila. Meron din isa nagtayo, FFCI din ang meaning. Taga Mindanao. Yun yung Francis Leo Marcos Family Club International. Tinayo nila yon doon sa may Mindanao. May nagtayo rin, FFCI rin. Oo. So, some of them are parang nirevoke yata ng kasi parang nagkagulo-gulo at something na ginagamit na yung pangalan ko para makakuha ng supporter abroad. At sila yung nambubudol. Isa na yung pangalan TV Bosley. Na-Rapid Tulfo yun eh. Yung TV Bosley. Na-Rapid Tulfo yun. Kung makikita nyo sa Rapid Tulfo. Yun, ginamit niya yung FFCI. Kaya na-Rapid Tulfo yun eh. Rapid Tulfo in action. Teka nga, hanapin natin. Alam mo, pakita natin. OFW. Ginamit yung pangalan ko. So, na-Rapid Tulfo in action yun. Oo. Levi. Levi, ano pangalan niya? Levi? Ano pangalan niya? Ano apelido? Levi, ano? Ano apelido? Na TV Bosley yun eh. Na Rapid Tulfo yun, TV Bosley. Levi ano? Levi Ignatius o Levi Insyong? To sir, nakilala lang namin sa Sukmid. Social media.
media. Okay. Ano po yung kanyang estilo ng pagulong? Ano po siya, vlogger po siya sir eh. Kasi noon po, At nung hindi pa ako nakukulong, wala rin naman akong kilalang OFW noon. Di ba? Nung pandemic, nag-iisa ho ako. Lahat ng pinamigay ko, ipong ko yun. Oo. Ipong ko sa lahat ng bagay kung paano ako kumita. Nanalo ko sa kung saan, nanalo ko sa poker. Lahat. Marami kong ipon noon. Nakapagbenta ako ng bahay, ng property, kung ano-ano, ng lupa. Ibinigay ko nung pandemic at wala akong kilalang OFW noon. Ngayon, mayroon mga gumamit ng pangalan ko. Nagparapi tulpo. Oh, ang dami niya. Ito yung mga OFW na na-scam. Na ginamit yung pangalan ko nasa ano nga ako, nasa kulungan Ano naman ang nilalaman ko diyan? 'Di ba? So marami pa lang OFW nung nakulong ako ang nagbuo, nag-support sa akin. So ito ho yung isang katibayan na narapi tulpo at na maraming OFW ang nagpatulpo dahil ginamit ho yung pangalan ko. So ito ho yun, pakita natin. Medyo malungkot pa ito. opo, malungkot po talaga sir. Hindi lang kayo, kundi marami. Kami po. Mga naloko nitong Levi, Wait, aka TV Boss Leg. Opo. Yung nag 206 ano niya? Yun yung ibinibintang sa akin. Kita mo, ang dami nilang nagparapi tulpo. As in, marami talaga. Nag-uwian yung mga OFW. Ayun, isa lang po yun. Ang dami yung gumamit ng pangalan ko. Sobrang dami. Paano ko naman malalaman yun? Nasa loob ako ng kulungan. Halos 2024 na lang, 3 araw na lang, 2024 na nung nakalaya ako. Kulang-kulang 4 na taon. 2020, May 2020, December 19, 2023. So, magto 2024 na, doon pa lang ako nakalaya. Diba? Ano naman ang kinalaman ko dyan? Bakit hindi naman ako tinawagan ni Senator Rapi Tulfo? Nagpatulpo nga yung napakaraming OFW. Nakita nyo milyon. Diba? Kung may 100 yun, di 100 million yun. Di ba? Yung isa, 290,000. Kung 100 lang sila na 290,000, di 30 million yun. Kaso may million daw. Baka yun yung ibinibintang nila sa akin. Ayun na nakita ko sa Rapi Tulfo. Yan, pinatulpo. So, ano ang kinalaman ko dun? May kinalaman ba ako ron? Di ba? So, ayan nagbibigay linaw. Ayan, recorded ho yan. Na ginamit yung aking pangalan para manloko ng OFW. At the end of the day, sa akin pa ibinintang. Ang galing, no? Di ba? Ang galing? So, ayan. Ayan, pustahan tayo. Hindi ito ipopost ni Food Poison. Hindi ipopost ni Food Poison to. Siyempre, yung kasiraan ko lang ipopost nila. Pero itong mga videos na to, na mismong kay Sir Rapi, kay Senator Rapi Tulfo, nandun yung mga OFW na nag-complain na milyon-milyon ang nabudol ng vlogger na ginamit ang pangalan ko. Diba? Anong kinalaman ko doon? Diba? So wala tayong kinalaman doon. Ang linaw! Ulitin natin. Ako ay ex-convict, convicted criminal at scammer.